So yan mga bossing, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may i-repair naman ako na motor hub na QS. Ito siya. So WP siya mga ka-e-bike. Ayan. So 5,000 watts. Ayan siya. Okay. So ang sira naman nito mga bossing is hall sensor. So, itetest natin siya kung good pa ba yung hall sensor nito ng kabila. So, dito, na itest ko na to. So, dead na yung hall sensor niya. So, pagdating naman dito, hindi ko pa siya tinest. So, tingnan din natin to kung okay siya. So, ngayon mga bossing ito. Ang gagawin ko naman to, babaklasin ko rin to. Papalitan ko siya ng hall sensor. So, ang hall sensor ko mga bossing ito. Ayan. So, konti na lang siya. Pero may paparating pa akong hall sensor. So, ito yung ikakabit ko na hall sensor. No limit siya mga bossing. So, ito siya. No limit to mga bossing ha. Pang WP talaga. Pero pagka once ng DGs. So, ito yung pang DGs na hall sensor. Tapos yung pang D12 naman na 3,000 watts. So ito naman yung kinakabit ko. Ayan. 3,000 na power saver. Ganito siya. So magkakaiba yan mga bossing yung ano niya sa DGs saka sa D12. Yung pinaka sukat ng board niya. Okay? So ito yung pang D12 na power saver. So yan mga bossing, sisimulan ko muna yung pagtanggal nito. So dito ko siya tatanggalin mga bossing. Yan, dito ko bibirahin yan. Para matanggal tong pinaka cover nito ng hub na to. Okay. So ito na mga bossing, check natin yung phase wire muna kung may continuity siya dito sa tester natin. So kahit saan natin yan ilagay pwede yan. Basta't ang maano natin yung continuity ng itong phase wire. Okay. So mayroon siya. Okay, good. Tapos pagdating naman sa hall sensor naman, check natin yung hall sensor niya kung okay pa yung hall sensor niya. So, itong positive, ilagay natin dito sa wire ng negative. Okay? Yan. Ito natin lagay yan. Tapos, yung green, dilaw, saka blue, yun ang i-tester natin. Tingnan natin kung may supply siya. So, yan. 0.9. Okay? Ibig sabihin, sira siya. Yan. 0.6. Yan, sira din. Tapos yung isa, 1.6. Okay? So, mababa siya. Dapat nasa 2.1 yan mga bossing. Yung pinaka-reading niya. So, ito yung pinaka-original niya. Tapos, ito naman yung ano niya, extra niya. So try din natin. Hanapin lang natin yung kulay black. So ito yung kulay black. Lagay natin yung red. Tapos dun ulit sa green, yellow, blue. So yan oh. Same lang siya. Okay. Yan, sira din. 1.3. Okay. So, bali, ang sensor niyan mga bossing, tatlong sensor dito sa kabila, sa right side. Sa left side naman, tatlo din. Bali, 6 na sensor yan mga bossing. Ito, dito sa loob niya. Kaya yun ang papalitan ko. Bali, 6 na sensor yung gagawin ko ngayon dyan sa loob niya. So yan, pinakita ko na sa inyo, sira talaga yung sensor niya, mababa yung
current niya dito. So yan ang gagawin ko ngayon. Sa phase wire naman okay naman siya. Tapos titingnan ko rin din pala dito mga bossing yung sa loob niya sa magnet, saka yung pinag-ikutan ng coil niya kung hindi pa siya masyadong kalawang. Pero pagka once na medyo may kalawang na siya, lilinisin ko muna bago ko siya ibalik sa dati. Okay? So tatanggalin ko muna to mga bossing. Ayan, natanggal ko na yung pinaka-lock niya. Yan siya. So gagamitan ko na lang to ng puller para matanggal yung pinaka-cover niya. So ayan na mga bossing, natanggal ko na yung cover nito. Okay? So ito yung ginamit ko, pantanggal dyan. Ayan. Dito ko siya pinakapit sa plate niya. So ayan, tanggalin na natin siya. Okay? Tingnan natin yung loob. Yan. Grabe nangyari dito mga bossing oh. Ewan ko kung may isda na to sa loob. Bakit may tubig? Ayan oh, kung mapapansin nyo mga bossing oh. Bakit may tubig to? Saan nanggaling yung tubig nito? Saan ba pumasok to? So pati yung ano niya oh, yung mga wiring niya doon nakababad na sa tubig. Okay? Paano nangyari to na pinasukan ng tubig to? So tingnan natin siya kung magagawan pa to ng paraan. Dahil ang alam ko nito, yung sa ano niya, magnet niya, grabe na yung kalawang yan. Sure ako dyan, kinain na ng kalawang yan. Okay? So yung phase wire niya, yung dito, galing dito sa coil niya, wala namang problema. Ito yung nagkaroon ng problema oh. Yan oh. Saka nagtaka din ako bakit pinasok ng tubig to. Grabe yung tubig oh. Saan kaya pumasok to? So yan. So bali iaangat ko muna to. Dahil sigurado ako kailangan kong lihahin to. Itong sa magnet niya saka yung sa dynamo niya. Okay. Grabe yung nangyari dito. So ito yung pinaka ano niya, cover niya mga bossing. Yan oh. Kung makikita niyo yan oh. Yan. Linisin ko rin to. So yan na mga bossing oh. Kita nyo yung tubig na yan. Tapos yung pinaka dynamo niya ito. So ito yung sinasabi ko. Hinain na siya ng kalawang. Tapos dito nababad sa tubig. So kailangan ko pa yan patuyuin. Tapos yung dito niya papalitan ko ng ano yan, ng silicone. Okay, didikitan ko ng silicone yan. Yan o. Para maayos siya. Yan. So grabe yung nangyari dito. Nilusob yata to sa baha. Grabe yung tubig niya oh. Hindi ko alam kung may-ari nito eh. May alagang tilapia dito sa loob ng hub eh. Yan. Akala ko sensor lang yung sira nito eh. Yung pala ang daming kailangan lilisin. So yan sa mga bossing. Sayang din kasi to mga bossing kasi 5,000 watts siya, di ba? So ang lakas ng 5,000 watts na hub na to. So pag nasira lang, hindi basta-basta makakabili din ng hub na ganitong kataas dahil sobrang mahal. So yan lang ang advice ko. Kailangan bago ko to maibalik at malinis lahat to, so kailangan kong lagyan ng silicone dito.
aayusin ko to para hindi na siya pasukin ng tubig. Hindi na magiging ganyan na ulit yung hub niya. Ayan o. Nakababad talaga siya. Grabe nangyari. Kinalawang na yung ano nyo. Ayan o. Kasi hindi naman magaganito to mga bossing kapag hindi siya pinasok ng tubig eh. Kung naagapan sana to, so hindi sana ganito ang mangyayari sa hub niya. So sana pagka once na pinalitan ko to ng hole sensor niya, so dito kabilaan, bali 6 na hole sensor, sana magiging okay pa siya. Dahil ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Sa dami ko ng binaklas na hub, so ngayon lang ako naka-encounter ng ganito talaga, na may tubig sa loob. Yan o. So ito pa yung tubig nyo. Okay. So kailangan ko linisin muna to na maigi. Yan. Bago ko ibalik yan. So yan na mga bossing, ito na yung kinabit ko na bagong hole sensor na no limit. Okay? So ito yung bagong kabit. So itong side na to, dito yan sa pinaka original niya. Ito. Okay? Tapos yung dito naman sa side, hindi ko pa siya napalitan mga bossing. Ayan. So papalitan ko rin to. Same lang dito din yan. So ang pagwa-wiring pala dito mga bossing, kailangan isa-isahin nyo lang para hindi kayo malito. Okay? So yan, nilinis ko na rin pala to. Yan, pati dito nya, yung sa magnet nya. Okay? Yan, pati dito nyo, nilinis ko rin yan. Dahil, so nakita nyo naman, pinasok ng tubig to. Tapos yung dito nya, sa loob nyan, nilagyan ko ng bagong silicone. So ayan o, yung kulay puti na yon, bagong silicone yan. Yan. So ang gagawin ko muna dito mga bossing, ito okay na to, na hinang ko na to. Ang ginawa ko dito mga bossing, pinulupot ko tapos hininang ko siya. Okay? Para kapit talaga yung pinaka wiring nito, na galing sa sensor nya papunta dito sa wiring. Tapos nilagyan ko siya ng rubber tube. Okay? So, ganun din yung gagawin ko dito sa side niya. Yan. Ihinangin ko rin yan. Para hindi siya basa-basa't matatanggal. So, yan siya mga bossing. Okay. So, ito malinis na to. Okay na to. So, lalagyan ko na lang siya ng langis. Dahil yung magnet niya, nilagyan ko ng langis yan. Yan o. May langis na rin yan. Tapos, dito papatakan ko rin siya ng langis. Para pag nilagay ko na dito, smooth yung pinaka pre-wheel nya. Okay? So yan na mga bossing, tapos na yung hole sensor. So kung napapansin nyo is bago na yung pinaka silicone nito, yung kabilaan. Okay? So yan, naiayos ko na siya, tapos nilagyan ko na rin ng cable tire dito, pati dito sa kabila. Okay. Tapos nilagyan ko na rin siya ng oil. Ayan o. So ang gagawin ko na lang dyan, ipapasok ko na siya dito. Ayan, para malagyan ko na rin ng silicone gasket dito. At hindi na siya papasukin ng tubig. Ayan. So may langis pa siya. Tanggalin lang natin to. So yan mga bossing. So bali yung sa pinaka dynamo nito, itong papunta baba. So nilagyan ko na ng oil yan. Yan, okay na rin yung sa sensor nya. Okay. Pati dito. Yung pinaka bearing nya. So nilagyan ko siya ng langis para pagka pumasok doon, so hindi na ako mahihirapan dito nya. Yan. So ipapasok ko na siya mga bossing para
mailak ko na yung pinaka cover nito. So bago ko ilalak yan, lalagyan ko rin ng silicone yan, silicone gasket. Yan. So yan na mga bossing, tapos na. So naikabit ko na yung cover nya dito sa kabila, tapos naibalik ko na rin yung lock. So i-pre-wheel natin siya, try natin paikutin. Ayan, napaka smooth nya. Okay, so yan. So okay na siya mga bossing. Tapos tinester ko na yung kinabit ko na bagong hall sensor. So okay na, may function na siya lahat. So pare-pare yung function nito. Tapos dito naman sa phase wire nya, okay na yung phase wire nya. So ikakabit na lang to ng kasama ko dun sa e-bike. So siya na yung magbibideo, dahil hindi na ako magkakabit nito, dahil may pasok ako. Siguro bukas siya na yung mag-i-install nito. Tapos sabihin ko na lang sa kanya na bibidyohan niya para makita ko kung gagana na yung hub na pinalitan ko ng hall sensor. So okay na siya. Yan mga bossing. Tapos yung pre-wheel niya okay. Yan o, smooth na smooth siya. Yan, okay na siya. Tapos yung dating plate niya, yan, binalik ko na rin. Dahil hindi ko siya makapitan ng pangtanggal ko. So ito. Kaya ito yung kinabit ko. Okay. So binalik ko na yung dating stock niya. Yun, nandun na siya. So bali dalawa yung ginawa ko pala nito mga bossing ha. Isang WP na 5,000. So ito siya, 5,000 na WP. Tapos isang power saver na 3,000. Yun yung may board. So hindi ko na siya binidyoan. So okay na to. So yung 3,000 hindi ko lang alam kung okay na yon, pero inano ko siya. Inayos ko talaga yon, tapos sinilyohan ko talaga siya dito sa side. Okay? So yun yung may board na 3,000. Yung code ng hall sensor nyon is 3144 na may board. So pare-pareho siya, 3144. Yan. So tapos na siya mga bossing. Okay?